Umpisa pa lang, alam nyo na kung saan tayo mamamasyal. Marami din namang nakapunta na dito. Isa sa mga paboritong pasyalan ng mga local and foreign tourists dahil sa malamig na klima nito. Idagdag mo na rin yung mga pagkain na may flavor and bits ng strawberry. Madali mo lang din makikita yung mga nagtitinda ng ganyan dahil nag-iikot sila sa mga park. Hindi nga rin pala mawawala ang mga nagagandahan at mga nakakaakit na mga bulaklak. Isama mo na rin yung nagpapakyut na bata. Charis, pamangkin ko yan. Mamaya uutangan ko yung nanay niyan. Joke lang. Tara na, mamasyal na tayo, hindi yung puro utang yung nasa isip natin. Kung pupunta ka dito, make sure na ihanda mo yung paa mo dahil marami kang aakyatan para makakita ng magagandang view. Pangatlong beses ko na rin naman na mamasyal dito pero parang feeling ko palaging first timer. Sa isip ko naman, fresh po yung mga memories nung una at pangalawang punta. Ganun pala yun, no? Ang maaalala mo yung mga experiences na nangyari noon. O paano, panoorin mo yung video ko dahil paniguradong marami kang malalaman at matututunan dito. Ngayon ko lang din nare-realize na marami pa pala akong hindi alam. Pero ngayon, ang alam ko lang ay papasok na tayo sa T-Plex o Tarlac, Pangasinan, La Union Expressway. Huwag na nating patagalin pa ang biyahe, nandito na agad tayo sa Baguio City. Alas 12:30 kami ng hating gabi umalis ng Bulacan at nakarating kami ng alas 5 ng umaga. Yung mga hindi pa nga nagmumumog pero gumagala na. Charis lang, syempre nag-toothbrush naman kami at naligo bago umalis. Tsaka saglit lang din naman ang biyahe. Dito na kami dumiretso sa Burnham Park. Habang naglalakad, isa sa nakaagaw ng attention ko ang vibrant color nitong bulaklak na bright red. Ang Salvia splendens na mas kilala sa tawag na Scarlet Sage. Hindi edible ang flower pero isang herbal plant na member ng Lamiaceae o mint family. Sarado pa yung boat rental kaya dito na lang kami sa biking area. Maganda pala dito kapag kayo yung buena mano. Pwede kang magbike hanggang gusto mo. Walang limit sa time kaya ikaw na lang ang aayaw. Napakaganda rin itong exercise sa umaga. Marami na rin nagja-jogging pero hindi ko na binidyohan. Mahirap na baka may makuhanan pa tayo nagja-jogging as a friend. Abay, napunta lang kami ng Baguio, naging driver na ako. Ni hindi nga ako nagbabike. Ewan ko ba naman dito sa mga malulusog pero magaganda kong kapatid. Lalo yung nasa unahan, sobrang ganda niyan. Pautang nga, Charis lang, baka seryosohin pa niya, nakakahiya naman. Ganito lang po talaga kami magbiroan na magkakapatid. Maaga pa naman kaya sulitin na natin yung pagbabike. Sobrang nag-enjoy nga yung mga kasama naming bata. Isa to sa mga magagandang activities kapag napunta ka dito sa Baguio. Hindi lang pala sila ang nag-enjoy, kami rin ang mga nanay na tita pa. Nakadress pa man din ako, akala ko kasi mag-aanak ng binyag, yun pala magbabike. Asus, napaka-pogi naman talaga ng batang yan, kanino kaya yan nagmana? Sa wakas ngumiti rin, pogi-pogi ng baby namin na yan eh. Nagugutom na daw yung mga maliliit na person kaya maghahanap na tayo ngayon ng makakainan. Buti may nakita kami nagtitinda ng strawberry taho. 50 pesos yung ganitong cup pero sulit naman dahil masarap. Bago tayo magpatuloy, aalamin muna natin ang brief historical background of the city of Baguio at kung saang bahagi ito ng Pilipinas matatagpuan. Malaki ang naging impluensya ng mga dayuhang Amerikano noong panahon ng kanilang pananakop dito sa ating bansa. Partikular na dito sa syudad na tinaguriang the City of Pines. Tingnan mo na lang yung mga street signs nila dito para ka na ring nasa US. Pero alam nyo ba na ang dati palang tawag ng mga katutubo sa lugar na ito ay Kafagway? At ang pangalan nito ngayon na Baguio ay galing sa salitang Ibaloy na bagyo na ang ibig sabihin ay moss o lumot. Kasama rin pala sa highly urbanized cities ng Pilipinas ang Baguio. Kapag narinig natin yung highly urbanized cities, ito yung mga syudad na merong nakatira na hindi bababa sa 200,000 na katao na certified ng PSA. At may latest annual income na hindi bababa sa 50 million pesos na certified naman ng City Treasurer. Teka, bago pa tayo maligaw, saan nga bang bahagi ng bansa matatagpuan ang tinaguriang the summer capital of the Philippines? Ang Baguio City ay matatagpuan sa hilagang bahagi ng Luzon at tinatayang 250 kilometers ang layo mula sa Manila. Ito ay nasa probinsya ng Benguet na sakop naman ng Cordillera Administrative Region o CAR. Alam nyo ba na ang rehiyong CAR ang nag-iisang rehiyon sa Pilipinas na walang karagatan? Yes po, dahil puro kabundukan ang makikita sa mga lalawigan na bumubuo sa rehiyong ito. Nakakapagod maglakad kaya magpapahinga naman muna tayo ngayon, sabay kain. Nakakagutom talagang gumala. 300 pesos nga pala ang bayad namin sa picnic table dito sa Camp John Hay. Hindi pagmumukbang ang aatupagin natin dito kundi aalamin natin ang naging role ng kampong ito sa kasaysayan ng ating bansa. Ayon sa history, dito naganap ang unang air
aerial bombing ng mga Hapon sa Pilipinas noong December 8, 1941. Ilang oras matapos bombahin ang Pearl Harbor sa Hawaii na nagpasimula ng Pacific War. Ito rin ay nagsilbing internment camp ng Imperial Japanese Forces at naging headquarters din ni General Tomoyuki Yamashita noong ikalawang digmaang pandaigdig. At makalipas naman ng halos 4 na taon, dito rin nilagdaan ni General Yamashita noong September 3, 1945 ang surrender documents na nagsasaad na tapos na ang gyera sa Pilipinas. Next, dito naman tayo sa Mines View Park. Mag-welcome sa iyo dito ang malahardin na tindahan ng mga sari-saring ornamental plants tulad ng mga cactuses and succulents. Hindi rin mawawala ang lemon at may Korean sili pang kasama. Dito rin ako nakakita ng mga nakakabighaning mga bulaklak tulad nitong hardy fuchsia. Kaya naman ang sarap talagang dumayo dito lalo kapag panagbenga o Baguio Flower Festival. Isa rin sa mga pinipilahan yung magpa-picture sa malaking aso. Pero bakit malungkot yata ang doggy na yan? Naku, hindi lang talaga tayo ang nakakaramdam ng pagod. Bagaman kilala ang Baguio City as a place for rest and recreation, ito rin pala ay mayaman kung pag-uusapan ay kasaysayan. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!